May mga lalaki na hindi gwapo, hindi rin mayaman, hindi sikat, hindi bida, hindi palaging sentro ng usapan. Pero napapansin mo, kapag pumasok sila sa isang lugar may nagbabago. Hindi sila maingay, hindi sila nagyayabang, hindi rin sila nagpapatawa para lang mapansin. Pero may kakaibang presensya. At ang mas nakakagulat, ang mga babae, kahit hindi nila maipaliwanag, naaakit. Hindi nila masabi kung bakit. Hindi nila maturo kung ano mismo ang dahilan. Pero may something. At kung isa ka sa mga lalaking matagal nang nagtatanong sa sarili mo, bakit kahit anong effort ko, parang kulang pa rin? Bakit yung iba, parang wala namang ginagawa, pero sila ang hinahabol? Makinig ka. Dahil ang totoo, hindi ito tungkol sa itsura. Hindi rin ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa dami ng salita, pick-up line, o diskarte. Ito ay tungkol sa aura. Isang bagay na hindi mo nakikita sa salamin, pero ramdam ng lahat ng taong nasa paligid mo. Isang presensya na hindi ipinipilit, pero kusa nilang nararamdaman. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong klase ng aura na gustong-gusto ng mga babae kahit ayaw nilang aminin. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka, para naman mabati kita sa susunod kong video. Hindi mo ito maririnig sa karamihan. Hindi ito itinuturo sa mga how-to videos. Pero kapag nakuha mo ito, ibang level ng presence ang makukuha mo bilang lalaki. At bago tayo lumalim, isang tahimik na pasasalamat sa mga lalaking patuloy na nandito, sa mga hindi naghahanap ng shortcut kundi gustong maging solid mula sa loob. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. Aura number 1, unbothered masculine energy. May isang klase ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Hindi ito loud, hindi ito flashy. Hindi ito, tingnan mo ako. Ito ang unbothered masculine energy. Isang aura na tahimik pero mabigat. Isang presensya na kalmado pero matatag. At kahit ayaw aminin ng mga babae, ito ang isa sa pinaka-attractive na energy ngayon. Lalo na sa panahong halos lahat ay desperado sa atensyon. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng unbothered? Simple. Ito ang lalaking hindi reactive. Hindi siya madaling mapikon. Hindi siya natitinag ng bawat opinyon. Hindi siya nagmamadaling patunayan ang sarili. At higit sa lahat, hindi niya kailangan ng validation para maramdaman na sapat siya. Kapag may babae sa paligid, hindi siya biglang nag-iiba ng kilos. Hindi siya nag-a-adjust ng personalidad. Hindi siya nagiging ibang tao para magustuhan. Mananatili siyang siya. Steady, grounded, composed. At doon pa lang, nagsisimula na siyang mapansin. Alam mo kung bakit? Dahil karamihan sa mga lalaki, lalo na kapag may babaeng gusto, nawawala sa sarili. Biglang sobrang eager, sobrang effort, sobrang papansin. Parang may kailangang patunayan. Pero ang lalaking may unbothered energy, hindi nagpapaapekto sa presensya ng babae. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpupush, hindi siya nangingialam. At ironically, dun siya nagiging mas interesting. Dahil ang isip ng babae likas na nakaprogram para mag-scan ng isang bagay. Emotional dominance. Hindi ito yabang. Hindi ito kontrol. Ito ay kakayahang dalhin ng sarili. Gusto nilang makasama ang lalaking kayang tumayo sa sarili niyang mundo. Hindi yung umiikot lang sa mundo nila. Isipin mo ito. Isang group setting, may tawanan, may kwentuhan, may isang lalaking tahimik lang. Hindi siya nangunguna, hindi rin siya nakatago sa sulok. Kapag tumingin siya, diretso, pero hindi mapanghamon. Kapag nagsalita siya, konti lang pero malinaw. Walang drama, walang pagpapasikat, at kahit hindi siya ang pinakamaingay, siya ang pinakaramdam. Yan ang klase ng aura na hindi kayang ipaliwanag ng babae. Hindi nila masabi kung anong meron, pero ramdam nila ang isang bagay. Safe ako dito. Matatag siya, may bigat siya, at kahit hindi nila aaminin, iyan ang hinahanap nila. Saan nanggagaling ang ganitong aura? Hindi ito overnight, hindi ito fake confidence, hindi ito technique. Nagsisimula ito sa self-trust. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-please ang lahat, hindi mo na hinahabol ang approval ng iba. Hindi mo binabago ang sarili mo para lang tanggapin ka. Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo na kailangang ipakita. Ramdam na yon. Ang tunay na kalmado ay hindi humihingi ng pansin, pero siya ang kusa nitong nilalapitan. Kaya kung gusto mong mapansin ng babae kahit wala kang ginagawa, i-develop mo ang aura na ito. Maging grounded, maging steady. Hayaan mong ang presensya mo ang magsalita para sa'yo. Hindi lahat ng alpha ay maingay. Ang iba, tahimik, pero hindi malilimutan. Yung hindi reactive, yung hindi nagmamadaling patunayan ang sarili, yung hindi nag-a-adjust para magustuhan. Unbothered masculine energy. Kapag meron ka nito, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang katahimikan mo, may dating. Ang kilos mo, hindi nagmamadali. Ang tingin mo, hindi humihingi ng pahintulot. Ito ang energy na nararamdaman ng babae at sinasabi ng katawan nila, hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong unawain siya. Hindi mo kailangan ng maraming salita para maramdaman ang lakas mo.
Ang babae ay likas na nag-oobserba. Kaya mo bang hawakan ang sarili mong mundo? At kung kailangan, kaya mo rin bang hawakan ang mundo niya? At kapag unbothered ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo kung kailan ka kikilos. May mga lalaki na kapag hindi nagsasalita, akala ng iba wala silang ambag. Pero ang totoo, may mga lalaking kapag tahimik, mas lalo silang nararamdaman. Hindi sila naghahabol ng spotlight, hindi nila kailangan ipagsiksikan ang sarili sa eksena. At hindi rin nila kailangan ng approval para gumalaw. Ito ang kaibahan ng lalaking may unbothered masculine energy kumpara sa lalaking takot mawala sa pansin. Ang una, kalmado dahil buo ang loob. Ang ikalawa, maingay dahil may kulang. At ramdam ito ng babae. Kahit hindi nila ito sinasabi, kahit hindi nila ito kayang ipaliwanag sa salita. Kapag ang isang lalaki ay hindi madaling maapektuhan ng opinyon, drama o reaksyon ng iba, may implicit na mensaheng ipinapadala ang presensya niya. May kontrol ako sa sarili ko. At sa mundo na puno ng impulsive na emosyon, ang kontrol sa sarili ay nagiging napakabihirang katangian. Kaya kapag may babaeng nakaramdam nito sa'yo, may bahagi sa kanya na kusang humihinto at nag-oobserba. Hindi dahil may ginawa kang kakaiba, kundi dahil hindi ka nag-react tulad ng inaasahan. Bakit mas nakaka-attract ang hindi reactive na lalaki? Dahil ang karamihan sa lalaki ngayon, kapag may tensyon, agad pumapatol. Kapag may hindi pagkakaintindihan, sumasagot agad, emosyon ang nauuna. Kapag may babae, nagmamadali, takot mawala. Pero ang lalaking unbothered, marunong mag-pause. Hindi siya nagmamadaling magpaliwanag. Hindi siya natataranta kapag may katahimikan. Hindi siya nababalisa kapag hindi agad siya pinapansin. At sa bawat sandaling hindi siya nagre-react, may isang bagay na nangyayari sa isip ng babae. Bakit hindi siya apektado? Ano ang meron sa kanya? Ang hindi mo ginagawa, minsan iyon ang mas malakas kaysa sa ginagawa mo. Kapag hindi ka desperado, nagiging mahalaga ka. Kapag hindi ka naghahabol, nagiging hinahabol ka. Hindi dahil may teknik ka, kundi dahil hindi ka gutom sa atensyon. At ang hindi gutom ay may kontrol. Ang laki ng katahimikan, may katahimikan na awkward, may katahimikan na puno ng takot, at may katahimikan na may bigat. Ito ang katahimikan ng lalaking sigurado sa sarili. Hindi niya kailangang punan ang bawat sandali ng salita. Hindi niya kailangang patunayan ang talino, tapang o halaga. Kapag may sasabihin siya, pinipili niya ang tamang oras. At kapag hindi siya nagsasalita, hindi ibig sabihin na wala siyang iniisip. Ibig sabihin, pinipili niya ang sarili niya. Ito ang dahilan kung bakit sa isang grupo, kahit hindi siya ang pinakamaingay, sa kanya napupunta ang atensyon. Hindi dahil hinihingi niya ito, kundi dahil ramdam ang presensya niya. Ang babae, kahit hindi sinasadya, mas tumitingin sa lalaking hindi nagmamadali. Mas nakikinig sa lalaking hindi sumisigaw. Mas nagiging curious sa lalaking hindi naglalatag ng buong pagkatao niya agad. Hindi ito pagiging manhid, mahalagang linawin ito. Ang unbothered masculine energy ay hindi pagiging walang pakialam. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagiging detached sa mundo. Ito ay pagiging emotionally disciplined. Marunong kang makaramdam pero hindi ka alipin ng emosyon mo. Marunong kang makinig pero hindi ka nagpapadala sa bawat ingay. Marunong kang magmahal pero hindi ka nawawala sa sarili. At ramdam ito ng babae. Dahil sa malalim na bahagi ng isip nila, naghahanap sila ng lalaking hindi nila kailangang alagaan emotionally. Isang lalaking hindi kailangan i-comfort palagi, hindi kailangan i-reassure sa bawat sandali, hindi kailangan buhatin kapag may problema. Isang lalaking buo na, at handang makasama, hindi magpabuhat. Ang tunay na pinagmumulan ng presence. Ang presence ay hindi galing sa lakas ng boses, hindi galing sa tapang ng salita, hindi rin galing sa dami ng ginagawa. Ito ay galing sa inner stability. Kapag ang isang lalaki ay may malinaw na direksyon sa buhay, may prinsipyo at may tiwala sa sarili niyang kakayahan, kahit tahimik siya, may bigat ang bawat galaw. Hindi niya kailangang ipaalam sa lahat kung sino siya, dahil nararamdaman na iyon. At ang babaeng sensitibo sa emosyon, mas mabilis makaramdam nito kaysa sa iniisip ng karamihan. Kaya kung nasaan ka man ngayon, kung pakiramdam mo minsan ay invisible ka, kung pakiramdam mo kahit anong effort mo ay kulang, baka hindi mo kailangan ng mas maraming ginagawa. Baka kailangan mo lang tumigil sa paghahabol. Baka kailangan mo lang tumayo sa sarili mong sentro. Dahil ang lalaking may unbothered masculine energy ay hindi naghahanap ng validation. Siya ang validation. Aura number 2, controlled mystery. Hindi mo kailangang maging open book para maging kaakit-akit. Sa totoo lang, habang mas kaunti ang nalalaman nila tungkol sa'yo, mas lalo ka nilang gustong unawain.
Ito ang esensya ng controlled mystery. Hindi ito pagiging pa-hard to get. Hindi ito paglalaro ng isip. Hindi ito panlalamig na walang dahilan. Ito ay mastery ng katahimikan. Isang lalaking marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. At mahalaga iyon dahil ang babae ay likas na mausisa. Kapag hindi ka predictable, kapag hindi ka agad nila nababasa, may isang bagay sa isip nila ang gumagalaw. Isang tanong na paulit-ulit. Ano ang iniisip niya? Ano ang tinatago niya? Ano pa ang hindi ko alam? At tandaan mo ito, kapag madali kang i-decode, madali ka ring makalimutan. Pero kapag may lalim ka na hindi agad nila maabot, nagiging puzzle ka. At karamihan sa babae, kahit ayaw nilang aminin, mahilig silang magbuo ng puzzle. Hindi mo kailangang ikwento ang buong buhay mo. Hindi mo kailangang ilabas ang lahat ng emosyon mo agad. Hindi mo kailangang ipakita ang buong pagkatao mo sa unang lapit. Hindi dahil may tinatago kang kahinaan, kundi dahil may kontrol ka sa sarili mo. Parang trailer ng pelikula, hindi mo ipinapakita ang buong kwento, pero sapat para gustuhin nilang panoorin hanggang dulo. Konting pahiwatig, konting lalim, konting katahimikan. At bigla, mas nagiging interesado sila sa'yo kaysa sa lalaking laging nagsasalita, hindi dahil boring ka, kundi dahil may laman ka. Ang controlled mystery ay hindi kawala ng substance. Ito ay kakayahang pumili. Piliin kung alin ang ibubunyag. Piliin kung alin ang mananatiling sa'yo lang. At ang pagpiling iyon, ang self-containment na iyon, ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan. Dahil ang lalaking hindi gutom sa atensyon ay lalaking may kontrol. Bakit ito nakaka-attract sa babae? Dahil kapag hindi mo binibigay ang lahat, may tensyon. At ang tensyon, iyan ang pundasyon ng emosyonal na engagement. Kapag hindi ka agad nababasa, pinipilit ka nilang unawain. Kapag hindi ka agad makuha, mas lalo kang nagiging mahalaga. At kahit ayaw nilang aminin, may bahagi sa kanila na nasisiyahan sa pakiramdam na hindi sila ang may hawak ng lahat. Hindi ito power trip. Ito ay natural na dynamics ng attraction. Ang babae ay naaakit sa lalaking hindi nila kayang kontrolin, pero kayang pagkatiwalaan. At doon pumapasok ang susunod na aura. Aura number 3, calm assertiveness. Ito ang pinaka-underrated na aura ng isang lalaki. Hindi ito agresibo, hindi rin ito passive. Ito ang eksaktong balanse ng katahimikan at lakas. Calm assertiveness, isang presensya na nagsasabing, hindi ako natitinag pero hindi rin ako nananakot. At para sa babae, ito ang klase ng energy na nagbibigay ng sense of safety at direksyon, isang bagay na bihira sa panahon ngayon. Ang lalaking may calm assertiveness ay kontrolado ang emosyon. Hindi siya basta-basta nagpapanik, hindi siya agad nadadala ng drama, hindi siya reactive, pero kapag kailangan magsalita, nagsasalita siya ng malinaw. Walang sigaw, walang yabang, walang pilit, at lahat nakikinig. Isipin mo ang isang sitwasyon na may conflict, lahat tense, lahat emotional. May isang lalaking kalmado lang, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil marunong siyang mag-isip bago magsalita. At kapag nagsalita siya, diretso, may laman, may paninindigan. Ito ang lalaking hindi kailangan manigaw para sundin. Ito ang lalaking hindi kailangan magpakitang gilas para respetuhin. At sa dating, ito ang lalaking nagpaparamdam sa babae ng ganito. Okay ako dito. Hindi siya mawawala sa sarili. Hindi niya ako dadalhin sa kaguluhan. Hindi lahat ng babae gusto ng overly dominant na lalaki. Pero halos lahat gusto ng lalaking may kalmadong lakas. Yung kayang makinig. Yung kayang tumayo sa prinsipyo. Yung kayang magsabi ng totoo kahit hindi palaging komportable. Hindi ito pagiging malamig. Ang calm assertiveness ay hindi pagiging detached. Ito ay pagiging emotionally mature. Hindi ka tumatakbo sa problema. Hindi ka rin sumasabog sa emosyon. Pinipili mong maging malinaw. At ang linaw na iyon ang nagbibigay ng direksyon. Sa huli, ang babae ay hindi lang naghahanap ng kilig. Naghahanap sila ng katatagan. At ang lalaking kalmado pero assertive, siya ang nagbibigay nito. Maraming lalaki ang naghahanap ng teknik para mapansin. Pero ang totoo, hindi mo kailangang manghabol ng atensyon para maging unforgettable. Minsan, kailangan mo lang i-develop ang aura mo. Hindi mo kailangang magbago ng pagkatao. Hindi mo kailangang magpanggap. Kailangan mo lang maging buo. Unbothered masculine energy, controlled mystery, calm assertiveness. Tatlong aura na hindi nila aaminin na hinahanap nila. Pero kapag naramdaman nila sa'yo, mahirap ka nang kalimutan. Thank you for watching.